Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Ah, bago lahat, no. Meron akong kokomentan. Nabanggit kasi yung name ko. Hindi ko na nga papansinin pero nabanggit yung name ko. Dali lang naglo-load lang po mga kababayan ko. So, dito sa FB page, punta tayo doon sa FB page ko, yung Bungo TV. FB page. Doon nyo ako i-message sa Bungo TV FB page. So ito yung pinost ko, no. Hahapyawan ko lang naman to. Then ang reaction video natin, ano lang naman, kasi repetitive na lang ano. Pero ang dami kasing nagsisend sa akin ng link, mga tatlo, 'di ba? So ito yung may post drama si Sir Donsky. So ito daw yung pinost niya, no? Sa comment na to, shout out sa'yo. Pasensya ka na, Lode, kung naiirita ka sa mga video ko. Kung stress ka na sa mga video ko at problema ka na sa mga video ko, kung sa English, well, that's not my problem, bro. It's yours. Ha 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 ha. Sabi kasi dito sa comment, ito ang clue dito sa comment na to, kapag ang tag po sa YouTube to kapag ang tag ay ito, yan ibig sabihin, baka bagong gawa lang. Baka hindi kasi nasabing baka. Kasi may mga time kasi na ito yung, yung pagka-default, ganyan yung username Di ba inaayos mo pa yung tag mo sa YouTube? Sabi nga ng Donsky, matagal na kaming naiirita sa mga video mo. Halos lahat ng Ghost Hunter ng Luzon, pinapalabas mo na ikaw lang magaling at matapang. Scripted ka. Di ba talaga titigil sa pag-vlog? Ilan pa bang Bungo TV ang kailangan para matigil kang hayop ka? So ito yung pinost niya. Unang-una, no? Kung akong tatanungin, ano to hindi kasi nalaman ko maraming backlash yung content niya na yung nagmumotor siya doon sa may aswang. Tapos biglang magkakaroon ng issue na ganito na matagal na kaming kung ako halimbawa, kung ako ay basher, kung ako subjective po 'yun. Meron naman talaga siguro magsasalita ng ganyan Pero kung ako yung basher, hindi ko ipapahalata na naiirita ako. 'Di ba? Kasi ano 'yun advantage yun sa sa pag naiirita ka, ikaw yung talo, 'di ba? Pero ako, part of me, hindi ako naniniwala dito sa talagang binanggit talaga yung name ko, no? Na ilan pa bang Bungo TV ang kailangan para matigil ka, hayop ka, putang ina mo, 'di ba? Malaki ang possibility na ito ay gawa-gawa lang. Well, kung tatanong mo history ni Donsky, may mga ganyang history na 'di ba? Na gumagawa siya ng, halimbawa, fake convo nga gumagawa yan For example, ito may archive ako niyan Dito naalala niyo yung lalabas dati, warrant of arrest ko? Warrant of arrest ko na ako rin ang gumawa. Naalala niyo yan? Sabing gano'n, di ba ilalabas nila yan? Silang dalawa ni Kuya Red yan maglalabas niyan Kasi ang ginawa ko, di ba? Palagi nila sinasabi, hindi namin pinapansin yung si Bungo, hindi namin pinapansin. Sisikat lang yan. Actually, hindi nga minimension yung name ko Sabi ko gano'n, hindi nyo ko papansinin E di gumawa kami ng fake na warrant of arrest. Na kunyari, ako ay may kaso. Pinasa sa kanila. Pucha, kanya-kanya silang tarantahan sa content Tapos sabi gano'n, di ba ilalabas yung warrant of arrest ako, gumawa ng peking account. Oo, peke to. Ang sabi daw do sa account,
Boss, pinapasabi ni Bungo kung pwede daw mag-usap na lang daw kayo na maayos. Makikipagkasundo daw siya, buburahin daw niya lahat ng ano. Sabi ni Donsky, ayun, makipag-areglo na idol nyo si Mascara kay Donsky Gash TV. Aba, tanungin ko muna supporters ko. Kasi sila ang laging nakakaaway nyo eh. Comment nga mga supporters, deserve ba na makipag-areglo kay Mascara? Pinalabas na ano, na nakikipag-areglo ako. Eh akong gumawa ng warrant of arrest eh. Diba? Dito pala huling-huli na to na sinungaling eh. Tapos ito na naman naglalabas na naman ng convo. Anyway, mga kababayan ko, hindi naman yun yung main topic. Ini-explain ko lang sa inyo. Ito pa. May history din niya gumagawa din ng fake convo yan. Ito naman, ito is stupidity na naman eh. Si Sards daw, ino-offeran daw ng 10,000. Ayaw mabuksan eh itong ano ko ah. Ino-offeran daw ng 10,000 si Sards. Para daw, ilaglag daw sila. Ito yung nasa convo, mga kababayan ko. Diba? Halatang ano to eh. Hello idol, hi po, kamusta na? Diba? Wala man lang gap eh, talagang tuloy-tuloy. Start na nag-hello, nakasagot agad ng hi. Kasi diba makikita mo na may timestamp yan eh. Pagka close yung usapan, walang timestamp. Dito ako nakahalata na. Sabing gano'n nung nagbabayad kay Sards. Tulungan mo ako na pabagsakin si Donsky. Babayaran kita agad ng 10,000 ngayon, idol. Hindi ko naman sasabihin sa iba na ikaw ang nagsabi sa akin, idol. So, ang pinalalabas nito, babayaran si Sards para pabagsakin si Donsky. Pero hindi naman daw sasabihin na si Sards ang nagsabi. So, may ilalabas na issue kunyari, natutulungan daw ni Sards. Pero anong use nun? Let's say halimbawa iimbentohan ng issue si Donsky, no? Kailangan mo kasi nang magpo-prove nun eh, nung issue na inimbento mo eh. At yun na magiging papel sana ni Sards pag binayaran mo ng 10,000. Pero dinugtungan mo na sasabihin sa iban, hindi ko naman sasabihin sa iba na ikaw nagsabi sa akin. O anong use, ba't nagbayad ka pa? Kung hindi mo rin lang naman sasabihin na si Sards ang nagsabi sa'yo. 'Di ba? Anong use nung bayad mo? Nakukuha nyo ba? Halimbawa, kaming dalawa ni RBS, babayaran nyo si RBS para siraan ako. Sasabihin, may iimbentohin kayo ng issue, babayaran nyo si RBS na si RBS yung magpapatotoo dapat. Pero ayaw nyong sabihin na si RBS yung nagsabi. Ang labo, di ba, netong script na to? Malabo to eh. Ba't hindi nila mag-imbento ng issue? Eh wala rin naman kayong sasabihin na kung sino nagsabi. Para saan pa yung bayad? Hindi ko nakukuha. Kaya ka nga magbabayad para nga si Sards ay magpatotoo sa sasabihin mong issue. Pero hindi mo sasabihin na si Sards, ano ba? Mabon tayo doon sa parang mga bobo lang hindi nila iniisip kung ano yung kahihinatnan nung nila. Basta nandun yung element na binabayaran si Sards kahit hindi na nila naiintindihan yung flow ng istorya. Diba? Anyway, mga kababayan ko, so ito, hapyawan lang naman tayo no? Ito, merong bago na naman. Na April Fools yata tayo doon sa pagbabago ni Donsky Baka mamaya, siguro ang baba ng views doon yan nahirap mahirap na talagang magbago Napuri-puri ko pa naman si Donsky doon sa doon sa isang vlog niya, yung travel vlog niya. Kasi sabi niya,
yun na daw yung magiging content niya, pero bumalik pa rin sa dati, men eh. 'Di ba? Siguro nakita niya doon na hindi talaga magkiklik yung ganun. Pero ang sinasabi ko kasi doon, magtiyaga ka doon. Sa una lang naman yung ano eh. Sa una lang naman yung mahirap yun eh. Pagka totoo yung ginagawa eh. Eh siguro, tingnan natin yung views nung ano no, nung nakaraang vlog niya, yung nagtutur-tur siya. Mataas naman yata ang views mo doon, min eh. Ba't bumalik ka ulit sa ganyan? Tingnan nga natin yon. Bihira to. Oh, 10K yung views mo. Same lang naman nung ano eh, yung views mo sa mga hunted mo eh. Pero bakit bumalik ka pa dun sa ano? Ay ano, dun sa mga tour mo. Matataas naman ng ano eh. Matataas naman ang views mo dun oh. 12K pa rin naman eh. Hindi, mababa pa rin talaga yung views niya. Ito nga, 1 month ago, min, oh, yung kaluluwang humihingi ng tulong mo. Just imagine, ang subscribers ni Sardonsky ay 302,000. 302,000. 1 month ago, ang nanood lang do sa video niya, 7,000 lang. Medyo nga yun, alarming nga yun. Ito nga yung yung kaluluwa ng bata dito maganda to, min eh. Yung pumunta ka sa parang mukhang barangay hall yata yung pinuntahan mo. Pero isang buwan, 9,000 lang ang nanood, min, out of 300,000 na subscribers. Pero pagkasama mo sila, Kuya Red, 30,000 ang nanonood. Men, mababa na nga pala yung mga views mo. Ito yung white lady na to, tumaas ang views mo dito eh. Kaya nasarapan ka uli gumawa ng yung may motor-motor ka. Pero sayang na yung pagbabago mo, min eh. Anyway, decision mo naman yan eh, no? Balik uli siya sa dati. Panoorin nga natin video ni Sardonsky. Hahapyawan ko rin si Kuya Red ng konti. Yan. Lehitimong EMF meter na yung gamit mo. Very good. Diba? Very good, very good. Ayusin ko lang to. Para sa amin kasing mga audience yan eh. Yung eh. Uy! Halaka! Halaka, ilaw kay guys. Oh my God! Pero yung kung ako, pumapalo yung EMF niya, ito I have nothing against naman. Naniniwala naman ako na legit yung EMF mo, yung EMF meter mo. Ito ba yung galing kay Sir Lance? Sabagay, yung galing kay Sir Lance yata tumutunog eh. Yan ba yan? Or whatever, Yung pagpalo ng EMF meter mo dito, sabi ng utak ko, legit naman. Pero sabi ng puso ko, fake. I'm so sorry Dito kasi nagwo-work yung credibility ng Dito kasi nagwo-work yung credibility ng ng tao, yung user, 'di ba? Hindi promise. Sinasabi ng utak, hindi naman cellphone apps 'yan, 'di ba? Legit na EMF naman 'yan. Ginawa naman ni Donsky yung yung tama. Hindi siya gumamit. Pero bakit sinasabi ng puso ko fake pa rin? Tinitingnan ko, wala naman siyang ginagamit na interference dito sa gilid, para manipulate yan. Well, I don't know, Pero, sa pag-observe ko, feeling ko hindi naman pineke. Feeling ko naman.
I don't know lang, pero yung puso ko talaga kumukontra eh. Laka. Wala ka ilaw kay guys. Oh my God. Oh my God. Nawala. Ay guys, oh. Wala. Lumalakas yan. Malalim guys. Ito pa yung ano, hindi, sige bungo, kung pepekein yun, paano mapipeke yun? Si Sir Lance nga nagawa ng paraan yan eh. Yung dinemonstrate ni Sir Lance yung ano, yung speedometer ni ano, ni Kuya Red, naalala niyo yun? Nagtabi si Sir Lance ng dalawang EMF reader na legit, tsaka yung speedometer ni Kuya Red. Nung may binuksan si Sir Lance na something, ayoko sabihin kung ano yun. Ayoko sabihin kung ano yun. Mapapanood nyo yun sa sa vlog ko, yung dinidebunk namin yung ano ni Kuya Red, yung speedometer niya. Yung dalawang EMF reader pumalag. Hindi, pakita ko na lang baka mamaya kasi hindi kayo naniniwala na may na pwedeng i-manipula yan eh. Hahanapin ko lang muna yung para dun sa mga nagdududa, no? Na pwedeng ma-manipulate yung na yan. Gadget na yan. So ito mga kababayan ko, ito demonstration kung paano na mamanipula itong EMF meter. 'Di ba? Ito yung explanation ni Sir Lance. Kasi tinitingnan yung accuracy ng ng yung speedometer ni Kuya Red eh. Gustong up mo. Patong ko sa box. Okay, so hindi na siya nakapatong directly sa aluminum. Tayo natin siya mag-read. Tignan mo ha. Sasagad ko. Ito mangyari dito sa speedometer mo, compare mo sa legit na Yung legit yan ha. meter. Buksan natin. May binuksan si... di ba? Nagwawala yung K2 meter. Ito halos walang nangyari. 'Di ba? May gadget kasi na pwedeng gamitin para pumalo 'yan. 'Di ba? Hindi ko sinasabi ulitin ko, lilinawin ko. Hoy, mga bobo tanga-tanga, hindi ko sinasabi na may ganyan si Donsky. I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero mga kababayan ko, may paraan para para pumalo ang K2 meter. Yung legit na K2 meter. Actually, lahat naman ng ito kasi mga kababayan ko, lahat naman ng mga legit ghost hunting device na mamanipula naman talaga. Wala namang ghost device na namamanipula eh. Ultimong yung Ouija board. 'Di ba? Then yung anong tawag doon sa yung panggalaw? Namamanipula din yun eh. Halimbawa, yung gagawa nun, i-move niya. Pwede niyang i-move yun eh. 'Di ba? Ano pa bang paranormal device yung REM pad? 'Di ba? Pag pumisil ka ng radyo, pwedeng tumunog ang REM pad. 'Di ba? Namamanipula. Ngayon, itong K2 meter, namamanipula, dinemonstrate naman sa inyo kung paano eh. So, pag pumapalo ng ganyan, Laka. pwedeng may dala-dala na, hindi ko sinasabing may dala si Donsky nun, Hindi ko sinasabing may dala siya nun. Wala ako sinasabing ganon. Pero ang bottom line dito, pwede mong kontrolin ang reading niyan. Just like yung ginawa ni Sir Lance, may inon siya eh. Hindi ko sasabihin kung ano yung inon niya na yun. 'Di ba? Para yung mga tanga-tanga na naniniwala kay Donsky, mag-isip. 'Di ba? May inon si Sir Lance, pumalo yung K2 meter niya. So, Wala ka ilaw kay guys.
ito pumapalo din yung K2 meter ni Donsky dito. So, magiging debatable na naman kung ito ba ay daya o hindi. Ngayon, iisa-isahin ko na yung mga iisa-isahin ko na yung mga kasinungalingan ni Donsky. Proven na sinungaling tong taon to. Tapos bigla magiging ganito. Ano na yung, iiwan ko na sa inyo yung panghuhusga. Ayoko nang magsalita na ito ay peke, ito ay totoo, di ba? Wala na akong sasabihin. Kumanta na kasi si Ma'am Maggie dyan, napatunayan naman ni Ma'am Maggie na yung white lady dun sa factory sa Valenzuela ay siya. 'Di ba? Pinakita nga ni Ma'am Maggie yung yung costume niya doon sa factory sa Valenzuela. 'Di ba? O di ang dami nang lumabas na kasinungalingan nitong taon to. Ngayon, ang tanong, forever na bang sinungaling si Donsky? Hindi naman. May malay mo naman talaga totoo rin to, 'di ba? Kaya lang syempre, doon napapasok yung paulit-ulit ko sinasabi ng a boy who cried wolf syndrome. Na hindi mo masisisi yung mga tao pag hindi na naniniwala sa ginagawa mo. 'Di ba, men? Hindi ko naman sinasabing peke ito, inuulit ko paulit-ulit na lang ako kasi baka mamaya sasabihin na naman ng iba, peke yan. Sabi ni Bungo, peke yan. No, wala akong sinasabing peke ito. Actually, utak ko nga, di ba, kanina sinasabi, totoo to eh. Pero yung puso ko talaga kumukontra eh. Kasi alam ko na itong taong gumagawa na ito ay napakasinungaling. Gumawa nga na fake one buong tao na to eh. Di ba? At yung, just imagine, yung ilalabas yung warrant of arrest ko. Ako kasi ang gumawa ng script nun. 'Di ba? Pati yung mga imaginary na name ng kapatid ko na si Lorna Marcos. Ano nga name ng ano ko doon? Name ng nanay ko. Nag-imbento din ako ng name ng nanay ko eh. 'Di ba? Biruin mo, yung script ko, inimbentohan pa ni Donsky ng script niya. Biglang binanat niya daw, nakakausap niya daw yung nanay ko ano mo name nun? Ofelia Marcos. Nakakausap niya daw si Ofelia Marcos tsaka si Teodoro Marcos na kapatid ko lalaki tsaka si Lorna Marcos. Na lahat yun inimbento ko. O kita nyo na? Prove na sinungaling tong taon to eh. Tapos biglang magkakaroon ng ganito. 'Di ba? Iiwan ko na sa inyo. Pile up na yung kasinungalingan nito tapos biglang gagawa ng ganito. Ano na lang ang iisipin natin, 'di ba? Yung pumapalo na ganyan. 'Di ba? Kung ang tatanungin nyo naman, paano niya na peke? Na-prove ko sa inyo na pwede i-manipula yan. May ginagamit si Sir Lance, 'di ba? Pinakita naman natin. Si Flashlight Manila. Paano ma-manipulate yan? Ngayon, ang tanong, ginagamit ba ni Donsky yun? Aba, hindi ko alam. Sinungaling ba tong ginagawa ni Donsky? Hindi ko alam. Pero binibigyan ko kayo ng mga example na nagsinungaling na yung taong yan. Ngayon, kung maniniwala pa kayo dyan, di nasa sa inyo yun. Laka ilaw kay Kiss. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hindi, actually, sa totoo lang, sa totoong investigation, hindi ka naman talaga dapat ganun ka-OA pag pumalo yung yung K2 meter mo eh. Bibigyan kita ng example ha. Sila sa Riv, pumunta sa El Fraile. Pumunta si Sir Riv sa El Fraile. Kasama niya yung mga foreigner na ghost hunters. Diba? Ganyan din na nangyari. Dalawang gadget yung tumunog. Ipapakita ko sa inyo mga kababayan ko ha. Yung na-capture ni Sir Riv dun sa nila. Ito, si Sir Riv. May impressive itong
Impressive itong nakuna ni Sir Riv dito eh. Ito, wait lang ha. Bagal. Ito, sa loob ng El Fraile to. Tinan mo ang reaction ng mga lehitimong ghost hunters. But I'm thinking Tama ha. Shinare sa akin ni Sir Riv to eh. So, nandito yung REM pad at nandito yung EMF meter. three things happened. The one thing I never told you yet. But I'm thinking Kaya ako ayokong kasama tong mga to eh. Uuubos ang dugo mo sa ilong. it's debunked. Oh, what the? The one thing I never told you yet. But I'm thinking it's debunked. Oh, what? 'Di ba? Nakikita niyo yung ano, yung nangyayari. Pero hindi yung oh my god. Oh my god. Oh my god. 'Di ba? Kasi yung mga legitimate kasi pagka nag-investigate ng ganyan. Unang-una, mamamangha sila at first. Pero hahanapan niya ng ano ng explanation eh. Ganun ang method ng mga legit na ano. Kasi itong mga faking ghost hunter kasi na to, pag may result na, yun na yun. Well, they don't bother na natingnan. Baka mamaya may electric ano dito. Di ba? May electric power line kaya ganyan ang reading. Di ba? Yun ang problem dito sa mga peke. Kung ano yung result nila, wala nang double check yun na yun. Ba't nga naman nila i-double check yun? Eh sila rin ang gumawa nun. Di ba? Pero dito sa part na to ha, uulitin ko, hindi ko alam kung peke to. Kasi ano nasa tao din talaga eh. Nasa tao din talaga eh. For example, itong screwdriver na hawak ko, sa magaling na electrician at sa magaling na repairman, pag ginamit ito, pagbukas ng TV, ng computer, yung mga technician na magagaling, kaya nila magpaayos ng ng mga sirang bagay eh. Pag napunta ito sa magaling na technician or sa mekaniko, di ba? Kayang makaayos nito ng mga sirang pag napunta sa killer to. Pwedeng pangsaksak to, screwdriver. Di ba? Kaya depende sa tao ang may hawak ng ng gadget. Yung ice pick, saan ginagamit ang ice pick? Pang ng yelo yun eh. Yun yung ganun, di ba? Kasi sa planta ng yelo, malalaking bloke doon. Pag hahatiin nila, may ice pick silang ginagamit. Normal lang naman na ice pick eh, pag sa planta ng yelo mo ginagamit. Di ba? Pero pag ang nakahawak niya ay addict at kilalang rapist, kabahan ka na. Just like this one, Hindi ko na sinasabi addict at rapist si Donsky, Just like this one, kapag napunta yung gadget na yan sa isang manluloko, kabahan ka na rin na hindi totoo yung ipapakita niyan. Inuulit ko, hindi ako sure kung totoo to o hindi, pero ang tinitingnan ko yung mismong gumagamit. Di ba? Nawala. Keso. Lumalakas yan. Malalim, guys. Tapos ito, ayan, may nakita na something na nakabukol doon. Ang bihira naman tayo dito. Ano ba? Diba, maraming beses ng ganyan na na kunyari hindi niya nakikita, Tapos pagbalik niya doon, kung saan niya itututok yung camera, kabisado ko na style nito eh. Pagbalik niya doon, wala na. Ayun, guys. Napaka
'Di ba? Napaka ano, wala kang masabi kasi nga ginagawan mo lang ng istorya 'yon. Gumagawa ka lang ng istorya kung saan mo itututok yung camera. Na wala naman ikaw masasabi. 'Di ba? Ngayon pagbalik niya doon, wala na. Wala na yung nakaumbok na 'yon. Nireplay mo pa eh. Di ko nakita yan sa actual. Guys, magandang araw sa inyo lahat. Hanapin natin, preview lang yun eh. Nasaan na ba yung, ano, yung time na yun? Yung nasa sementeryo kayo nakikita yung... Diyan tayo sumilaw. Grabe. Umilaw. Hindi na sumilaw. Yung mga acting ni Donsky, ang bihira. Ganyan din ang acting mo nun yung kasama mo sila Johan, di ba? Tapos binuking ka ni Johan na fake yung ginagawa nyo. Umilaw kanina doon tayo. Diyan tayo sumilaw. Grabe. Napaka-OA ano? Ano na ba ako umilaw? Wait lang, asa na yung ano? Asa na yung nagpakita yung multo? Yung nagpakita. Hanapin ko lang. Wait lang. Dito sa part na yun. Dito na sa part na yun. Malalim. Pag mas nang mabuti guys, may nahagip daw siya. Malalim guys. Pag-review ko, nakita niya na daw yun. Oh my God. Halata naman na kinunan mo eh. Ay, Ganyan naman lagi ang ano mo eh. Ganyan naman lagi style mo men eh. Yung kukunin mo tapos pagbalik wala na. Tingnan natin, babalik ka. guys. Napaka. Tamo. Alam mo yung ano, yung sa background na tunog, nagmo-mute siya doon men eh. Nagmo-mute ka doon eh. Kaya nilalagyan mo ng sound na tamo. Malalim guys. Di ba nakita yan, ano? Kunyari, hindi niya nakita yon pero talagang vinidyohan niya yon. Tapos kung saan-saan niya itututok, hindi ko naiintindihan ba't itututok mo sa puno eh. Di ba? Ayun guys. Napaka. Oh, napaka ano? Wala ka masabi, di ba? Napaka ano? Wala siya masasabi kasi ito, pag-buy lang ng time yan. Para umalis yung Black Lady. Hindi ko pa napapanood to Kung Black Lady man yun, umulto man yun, di ba? Andun pa siya. Tinignan pa, andun pa. O, pagbalik. Balik mo na yung video. Kung nahihiya ka pa min eh. Wala nang pala riyan nun. Turo-turo ka pa kunyari. Ibabalik mo lang naman yung ano eh. Ibabalik mo na naman uli yung ano. Ibalik mo na yung camera. Binalik niya na ba yung camera? Balik mo na yung camera. Di ba nawala? Sabi sa inyo eh. Ang style ni Donsky, huli-huli ko na eh. Babalikan niya yun eh. Pagbalik, wala na. Di ba? Naku, huling-huli na yung style nito. Halata naman kasing sinadya mo, men. Anong una, kinakabahan ako. Mukhang hindi niya babalikan Di ba? Pero halata ka na. Nakuha ko na yung play mo eh. Hindi ko pa napapanood to Di ba? Sa una, ipapakita mo na nandyan yan.
Malalim guys. Diba? Papakita mo na nandiyan. Kunyari, hindi mo napapansin. Obvious naman na vinidyohan mo to eh. Diba? Pag-review ko na yan napansin daw. Pag-review na daw niya napansin. So pagka... Ayun guys. Ayun guys, diba? Wala naman siyang kinikwento dyan na may sense eh. At hindi siya umaalis dyan. Kasi binibigyan niya ng time na umalis yung kung ano man yon. Tingnan nyo. Hindi siya umaalis dyan kasi nga babalikan niya pa ng video yun eh. Yung, oh, diba nandun pa rin. Diba? Nakita nyo ba? Andyan pa daw. Pagbalik niya doon, andun pa rin, ano? Andun pa rin. Ngayon, mag-iimbento uli siya ng kwento. Oh. Wala siya masabi, ano? Oh. Wala na pala riyan. Tumuturo. Nonsense ang tinuturo. Wala naman. Diba? Nag-iimbento ka lang ng kikwentuhin mo dyan eh. Kasi nga, hindi pa umaalis yung ano, yung multo doon. Kakahuyan nga. Wala. Kakahuyan. Nakikita naman namin eh. Diba? Wala. O, ibalik mo na yung camera mo. Si Hado, wala na doon si Boy Balod. Wala na si Boy Balod. Tingnan ng camera. Diba? Nagbabad siya dyan. Oh, sabay titingnan niya. Wala na. Diba? Huling-huli na yung style ni Sir Donsky. Bihira to. Diba? Sa dinami-dami ng video na nareakan ko na dito, yung style niya hindi niya binabago. Nakakapa yung pattern eh. Di ba? Parang ito si Kuya Red, no? Yung babalik sila sa... Hindi ko naiintindihan. Yung mga legitimate na ghost hunter, babalik man sila sa location siguro after a month. Pinakamabilis na yun, ha? After ng isang buwan, pag walang-wala na talaga silang makitang location. Or after siguro 6 months or isang taon. Pero yung mga peking ghost hunter talaga paulit-ulit yan. Parang yung ginawa nila doon sa Black Lady House. Yung pinapalabas na lang na maraming nagre-request, maraming nagsasabi. Pero wala naman talaga. Kasi sukang-suka na yung tao doon eh. Doon sa Black Lady House eh. Pinaulit nila ng pinaulit. Katulad nitong gymnasium na to. Paulit-ulit na lang to. Salita? Oh, sa ilalim nga ng bleacher. Forward Pare, natin. kanina pa yan bro. Habang nandito ako sa loob, may tumutunog. Ay, sinadya talaga natin na mag-isa mga idol. Para at least kampante siya magpakita. Preview ko na lang to ha. Preview na lang. Doon sila sa baba. Doon sila sa Wow! Wow! Kahit wala Gusto naman. kong makita ulit yung nagpakita Wow! sa akin dati. Andito ka pa ba? Wow! Meron akong dala-dala dito. Pinate. Ito ha. Ang sabi ni Kuya Red, di ba? Kalimitan niya sinasabi na kapag 40 microtesla yung measurement daw ay normal daw yun. Pero bakit may nagsalita tapos normal yung reading ng EMF mo? Eh di fraud nga. Tama ba ako? Dahil kung may Meron akong nagsasalita dyan, dapat malakas ang palo ng speedometer mo. Hindi eh, normal eh. Tapos sinabi dito, oh, Dala-dala dito. Pinate. pinatay. Sabi niya pinatay. Pinatay daw. Ang tanong, may pinatay ba doon sa gymnasium? Yung unang kwento nyo, may nagbigti, di ba? Yung palang nagbigti pala, mga kababayan ko, ayon dun sa mga nag-comment sa akin, pag nagbigti daw pala, broad na term yon sa nagpakamatay. Hindi, pero kung titingnan mo yung literal meaning kasi na nagbigti, ano eh,
nag-ano, 'di ba? Naghang. Anong tawag doon? Nagbigti. 'Yun ang literal meaning na nagbigti eh. Pero sa mga Bisaya daw, correct me if I'm wrong, ano daw 'yon? Parang term 'yon, kahit nagbaril ka daw sa ulo, nagbigti pa rin daw. Tama ba ako? 'Yun ang explanation sa akin sa comment section eh. Anyway, mga kababayan ko, 'yan lang wala na akong masabi kay Kuya Red. Pinag-isa ko na lang silang dalawa. Maraming salamat po. Bye-bye.